Iglesia, Brother Noel. Okay. Sige. Ang ganda naman ang topic nyo. Daya nyo. Maganda to. Kailangan to. Akala ko, Miss Deb ko, naghanap ka na ng kadate, kaya ka na late. Wait lang. Give me 2 minutes more. Manalisik ka na ba sa katotohanan? Manatili ka na ba may piling sa mata? Pipili mo ba na ikaw ay nakangiti sa pantasya na ayaw mo nang magwakas? Handa ka na bang yakapin ng buong katotohanan at sumama sa paulit-ulit na kamalian? Ang katunayan ay nasa iyong harapan. Itatanggi mo pa ba ang realidad? Pumasok sa makikitidang kung sa laman ay kakasya. Pag ikaw ay sumama sa karamihan, tiyak ikaw ay mali. Maliling lang din naman sa karamihan, ikaw ay maliligaw. Hey! Yayanig sa dep ko, yanigin natin ang buong mundo. Patunayan mo ang iyong tindigan, ikaw ang yanig sa dep ko. Yayanig sa dep ko, labanan ng kasulatan, kapayapaan, magkakamitan, sa tunay na nawa. Huwag di naman ang iyong tindig. Huwag mo na ang pipilitin na mag-succeed. Walang di naman ang inyong aral at magkakatoks-katoks ka pa sa ligong ka. Sanay ka naman sa bagindaan, pagkasabtong araw ka marating. Garalising hanggang huli, oras, araw at panahon at totohanan ito'y kairan. Huwag ka sana maliligaw, kung ikaw ay sila muli. Yayanig sa dep ko, yanigin natin ang buong mundo. Patunayan mo ang iyong tindigan, ikaw ang yanig sa dep ko. Yayanig sa dep ko. Tayo? Sa live na yan? Okay. Magandang umaga sa inyong lahat at magandang gabi sa lahat, no? Sa magandang araw. Kasi iba-iba yung iba-ibang bansa, no? Tayo, no, dito sa Debaters Convention. We are worldwide, no? Here at Debaters Convention. So, anyways, meron po tayong magaganap na debate, no, in between kay Brother Denmar Santiago ng Catholic at kay Brother Alexander ng Baptist. Tama, no? Brother Alexander Baptist. Independent ako. Lagay mo Independent Bible Believers. Independent Bible Believer. Mhm. Tama? Okay. So anyways, ngayon po ay matutunghayan natin ang topic nila. Bro Denmark, pwede mo bang pakisabi yung topic? Patutunayan ng ating kaibigan na si Alexander na ang
batong pinagtayuan ng iglesia sa Mateo 16:18 ay si Kristo. Okay, so yun po, no, yung topic nila, no. So para mabilis kasi nagmamadali si Brother Alexander, no. So ano naman, to be fair sa kanya. So tanungin ko na lang, Brother Alex, alam mo na ba yung rules and regulations natin dito sa DevCon? Total, lumalabang ka naman dito. So para hindi ko nabanggitin, para hindi nakakain ng oras. Okay, alam ko na. Okay. Maraming salamat. So, ganun pa man, kailangan magpakilala kayo, no? Bago tayo magsimula, pakilala muna tayo. So, unahin ko na muna yung affirmative. So, si affirmative muna, si Brother Alex, tama? Yes, ako nga pala si Alexander Santos, Independent Bible Believers. Sana makinabang yung mga makikinig. Tandaan nyo, walang panalo dito. Ang panalo dito ay ang mga makakarinig ng mga salita ng Diyos. Salamat sa inyo. Okay, maraming salamat. So, pakilala ka rin na Brother Negative, Brother Denmar. Okay, good afternoon sa inyong lahat. Ito po muli ang inyong lingkod, Brother Denmar Santiago ng Catholic Faith Lay Apostolic Movement of the Philippines. At ang inyong maliit na lingkod, mga kapatid, ay tututol sa proposisyon na inilatag ng ating kaibigan na patutunayan niya na si Kristo ang batong pinagtayuan ng iglesia. Nawa ay matutungan nyo sa aming debate ay katotohanan lamang. Ayun. Maraming salamat sa ating mga magigiting na mga mandirigma, no? So sisimulan na natin ang debate sa panig. Ano to, 10-7 ba tayo? Linawin ko lang. 10-7 na lang, para ano. 10-7, okay. So, ayan na, simulan na natin. Miss Timer, ready na ba ang time natin, Miss Marilyn? Nakamute ka yata? Yan. So anyways, pakilala ko muna ang ating timer, no? Ang ating nag-live ay si Miss Marilyn, no? Siya po yung prinsesa ng DevCon. So anyways, Miss Marilyn, kung ready na ang ating timer, so simulan na natin, bigyan na natin ng time kay Brother Alexander. Alexander, ready ka na ba? Ready. Okay, whenever you're ready, Bro Alexander. Okay, I'm starting right now. Okay, umpisa natin ang basa ng Bible. Puro biblical lang gagawin natin. Ang pagtatalunan natin, ay clarify natin kung ano ang sinabi ng Bible. At ang gamit ko ay King James Version. 2 Timothy 2:15, study to show thyself approved unto God, a workman that needed not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. Ang ibig sabihin nito is rightly dividing. Kailangan i-dispense natin ang right verse to the right group of people at the right time. Old Testament is different than New Testament. Faith and work salvation is different than faith alone. It's different than work alone. So we have to make sure that the right verse is at the right time. Right now, we are faith alone ang salvation natin. So we have to get that verses pertaining to our timeline. In 2 Corinthians 2:11, lest Satan should get an advantage of us, for we are not ignorant of his devices. Ang ibig sabihin nito, ang Bible ay nandoon din ang devil. So kailangan alam natin ang salita na para sa atin. Kasi double-edged sword ang Bible, nandoon yung kademonyohan. Kaya kailangan alam natin kung ano ang gamit natin. Simulan natin ang libro at ang tradisyon at ang pinanggagalingan ng aral ng Katoliko. Ito yung Catechism 881 to 882. Catechism 881-882. Dito nang gagaling ang mga doktrina ng mga Katoliko. Dito ay si Peter daw ang unang Pope at saka siya daw ang rock. Okay? So siya rin ang Holy Father. So umpisa nating magbasa sa Matthew 16:18. Ang sabi dito, and I say also unto thee, that thou art Peter, and upon this rock I will build my church, and the gates of hell shall not prevail against it. Ito yung ginagamit nila na si Peter daw ang hinabilina ng Diyos ni Kristo sa church. Yun ang sinabi niya. So may interpretation yan, dalawang interpretation yan. Maaaring sinabi kay Peter, maaaring nag-i-state lang si Jesus Christ na sinasabi niya na siya yung rock. So patutunayan natin sa Bible
para maliwanag. Dahil dito, naitayo na ni Constantine ang Roman Emperor ng Universal Mother Church. Tandaan nyo ha, hindi tinatawag na Church of Christ ang Catholic. Ang tawag nila is Mother Church. Ito, ang sabi sa, continue natin sa reading ng Matthew 16:22-23. Ang sinasabi natin dito, all biblical. Mabilisan lang. Then Peter took him and began to rebuke him, saying, Be at far from thee, Lord, this shall not be unto thee. But he turned and said unto Peter, Get thee behind me, Satan. So pag itinuloy niyo sa 16:22-23, sinabihan ni Jesus Christ si Peter, Get thee behind me, Satan. Tinawag niya ng Satan si Peter. So kanina, ang sabi niya, upon this rock, I will build my church. Pero pagdating sa 16:22-23, tinawag niya na Satan si Peter. So tingnan niyo yan ha, biblical yan. So what did Jesus say about his church? About the rock. Sabi niya sa John 2:19-21, Jesus answered and said to them, kausap niya yung mga Pharisees, Destroy this temple, and in 3 days I will raise it up. Then said the Jews, 46 years was this temple in building, and wilt thou rear up in 3 days? Ang ibig sabihin nito, ang tagal daw nilang ginawa, bakit gigiba ni Jesus at itatayo niya in 3 days? Pinaliwanag niya dito in 21, but he spake of the temple of his body. So his body is that temple. It is spiritual. Ito ang sabi ni Peter, kung sino ang rock at sinabi ba niya na physical building or spiritual building? Kasi Vatican ang sinusunod nila. Mabilisan, ye also as lively stone as build up a spiritual house and holy priesthood to offer up spiritual sacrifices acceptable to God be Jesus Christ. Wherefore also it is contained in the scripture, Behold, I lay in Zion chief cornerstone chief, elect precious, and the believer on him shall not be confounded. Unto ye therefore which believe his precious, but unto which be disobedient, the stone which the builder disallowed, the same is made head of the corner. Head of the corner, cornerstone, that is the church. Sino ang nagtayo nun? In 3 days I will build my church. And a stone of stumbling block, a rock of offense, even them which stumble of the word, being disobedient, whereunto they were appointed. So he's talking about his church. Kaya ako binabasa yung English kasi iba yung sa Tagalog, okay? So sana makita nyo to. Yung 1 Corinthians 10:4, hindi nila ginagamit yung kay Paul. Ito ang sabi ni Apostle Paul. Apostle Paul to ha, 1 Corinthians 10:4. And did all drink the same spiritual drink? For they drank of the spiritual rock that followed them, and that rock was Christ. And that rock was Christ, okay? Upon this rock, I will build my church. Pero pagdating kay Apostle Paul, and that rock was Christ. Pero sa Catholic, sabi nila, ang rock is si Peter at nanggaling yang sa Catechism 881, 882. Nandito lahat yung mga doctrine nila, okay? Dito nila kinukuha. What did Jesus say about his church? Okay, tuloy ko dito ha. Sinabi ko na kanina yon. Sa 11:23, masyadong mabilis ang oras. Ito, yung mga ginagawa nila, galit na galit ang Diyos ang may ginagawa ng tradisyon nila, okay? Basahin natin ng Mark 7:7, Jesus speaking. How be it in vain do they worship me, teaching for the doctrines of commandments of men? For laying aside the commandment of God, ye hold the tradition of men, and as washing of pots and cups. Washing of pots and cups, that's Catholic. And many other such things like ye do. So tradition ang sinusunod nila. Sa 7, and he said unto them, Full well ye reject the commandment of God, that ye may keep your own tradition. Bakit galit ang Diyos sa tradition? Sa Catechism, they do their own tradition. 2 Timothy 4:1-5, King James. Now the Spirit speaks expressly that in the latter time some shall depart from the faith, giving heed to seducing spirits and doctrines of devils, speaking lies and hypocrisy, having their conscience seared with a hot iron. For to marry and commanding to abstain. Sino ang nagpo-forbid ng marry? That's the Pope. Forbidding to marry, forbidding to eat meats. Ano ang sinabi sa Timothy 3:15?
This is the true saying, if a man desire the office of bishop, he desired a good work. A bishop then must be blameless, the husband of one wife. So sabi ng Pope, bawal mag-asawa. Sabi ng Bible, the bishop, a husband of one wife. Binibilisan ko lang. They called the Holy Father, Peter, they called Holy Father. Ano ang sabi ng apostle? And when Jesus was come into Peter's house, he's okay. Ito pala ha, nagkamali lang ako. Si Peter ay may asawa. And when Jesus was come into Peter's house, he saw his wife's mother laid and sick of fever. Sinasabi ko lang si Peter natin may asawa, yung Pope nila walang asawa. Ano sabi sa Matthew 23:9, King James? And call no man your father upon the earth, for one is your Father which is in heaven. Sino tinatawag natin ng Holy Father dito on earth? The Pope. Sabi ni Peter, hindi daw. Hindi daw, okay? Sabi ni Peter dito kay Cornelius, ito ang sabi niya sa Acts 10:25-26. And as Peter was coming in, Cornelius met him. Cornelius fell down at his feet and worshiped him. Worship Peter. Ano sabi ni Peter? But Peter took him up saying, stand up. I myself also am a man. Pero yung Pope, gusto niya i-praise. Gusto pa niya halikan yung kamay niya, halikan yung paan niya. So ano ang salvation natin? Ephesians 2:8-10. For by grace ye are saved through faith, and that not of yourselves. It is the gift of God, not of works, lest no man should boast. Ano sa Catholic? Faith and works. Kailangan pumunta ka doon. Kailangan magsimba ka. Kailangan mangumpisal ka dahil kung hindi, mapupunta ka sa hell. Sa Matthew 6:7, King James Version. But we say, pray, use not vain repetitions. Sa rosary, ano ginagawa na? Repetition. Sa Matthew 6:7, okay. Sa Matthew 6:7, ano ang sabi? But when ye pray, use not vain repetitions as the heathen do, for they think that they shall be heard for their much speaking. Yung hindi ba, Baginoong Maria, paulit-ulit sa rosaryo, if you study the rosary, the rotation of 6, 6, 6, okay? Sa John 4:24, God is a spirit, and they that worship Him must more worship Him in spirit and in truth. So ngayon, mabilis lang ang sinabi ko, puro bibili ka lang sinabi ko, lahat ng sasabihin ng Pope ngayon ay nagko-contradict kay Peter. Si Peter natin sa Bible ay iba ang sinasabi ng Pope nila na si Peter daw. So sana mabilis lang kasi alam natin kailangan natin ng maraming time. So magre-ready na lang ako for the questions, pero tandaan nyo, all that I read is biblical and all that they believe is from catechism, okay, from their doctrines. Okay? Brother Nash? My time is up, right? Yes po. Nagsasalita ako, nakamute pala ako. Yun, sorry. Anyways, dako na tayo sa question and answer. 7 minutes sa'yo, bro, Bro Denmark. Okay. Ready ka na ba? Yeah, ready. Okay, sige. Ready ka na, bro Denmark? Your 7 minutes will start now. Okay. Una kong tanong, Brother Alexander, no, yung ginamit mo dito sa Ephesians chapter 2 verse 20. Ano po sa Greek yung cornerstone? Cornerstone is cornerstone sa Greek, hindi ko alam kasi hindi naman ako nag-aral ng Greek. Pero cornerstone is the church, the body. Yun ang sinasabi dito, the rock. Pag sinabi natin cornerstone, yun ba din ay pareho ng foundation stone? Yes or no? Yes. Sir, nandiyan si Kamba. Okay. So, ano naman sa Greek yung sinasabi nating foundation stone? Ang sabi ko sa iyo, hindi ako nag-aral ng Greek, pero gawin na lang natin ganito. Sabihin na lang, pag Greek ang tinanong mo sa akin, wala ako sa iyong masasagot. Sabi ko sa iyo, ang gamit ko is King James Version na ginagamit niyo rin. Right? Okay.
Sinabi ba doon sa Matthew chapter 16 verse 18, sabi niya doon, upon this rock I will build my church. So sinabi niya ba doon na at ikaw ay Pedro, sa ibabaw ko itatayo ko ang aking iglesia? Yes or no? Yes. Sinabi niya yon, but they have two interpretation. And you, Peter, upon this rock I will build my church. So hindi niya sinabi, Peter, you are the rock. Hindi niya sinabi yon. So we can debate that in a different way. Wala kang makikita Okay. sa Bible na, Peter, you are the rock. Wala kang masasabing yan. Okay. So, sinabi niya na sa ibabaw ko itatayo ko ang aking iglesia. Letra por letra mababasa, sa ibabaw ko itatayo ko ang aking iglesia. Yes or no? No, in King James Bible, ang sabi niya, upon this rock, I will build my church. Hindi natin nakita yun. It could be, upon this rock, upon this rock, upon this rock, I will build my church. Kaya iba yung Tagalog sa English. Kaya King James ang binasa ko dahil ginagamit nila ng King James Version. Next question. Pag sinabing upon this rock, yung this, kasi di ba yung this ay yan ay panlarawan, ano? Pag sinabi natin this, no? Kanino tumutuko yun? Sa nagsasalita o doon sa kinakausap? It's two interpretation. It could be doon sa kinakausap. It could be to him. Hindi naman niya sinabi na, you, Peter, you are the rock. I will build the rock. Sabi niya, upon this rock, I will build my church. Maghanap ka ng verse na sinabi niya na Peter is the rock. Okay? Okay. So pagka sinabi ko, halimbawa ito yung CCC, sinabi ko, upon this book, upon this book, I will stand my ball pen. Okay? Ngayon, sinabi ko, upon this book, yung book ba ako rin ba yun? Yes or no? Yung sinasabi mong explanation, there is a visual na nakita natin. Pero dito sinasabi sa Bible, there is no visual but a statement. So we have to understand the statement with a visual. From what you said, you are right about that. But from what God said or Jesus said, there is no visual. It's all words. So we have to make sure, we have to be definite from what we said. Next question. So, kung hindi mo nabasa o hindi mababasa sa talatang Mateo 16:18 na si Kristo yung bato pinagtayuan ng iglesia, na sabi mo, hindi naman mababasa doon na si Kristo yung sinabi niya, sa ibabaw ko itatayo ang aking iglesia. Sinasang-ayunan mo ba na hindi binanggit ni Kristo sa talatang ito at mababasa na siya yung bato? Yes or no? Hindi si Peter ang sinabi niya. It could be Peter, it could be him. Ang sinabi sa 1 Corinthians 10:4, and the rock was Christ, according to Paul. Very clear, and the rock was Christ. Pero hindi nyo nga ginagamit si Apostle Paul, na kay Apostle Peter lang kayo, so hindi natin biblical, ito sabi and the rock was Christ is very clear from Apostle Next Paul. question. Okay, yung binabanggit mong 1 Corinthians chapter 10 verse 4, si Kristo yung batong sumusunod kila Moses. Tama? Yes or no? Hindi ko masabi yan pa kasi ang alam ko is spiritual. Spiritual ang rock na sinasabi dito. It's not a physical building. It's all spiritual. There is no more church that leaves God in the church of physical building. Next question. No more. It's ruined. Okay. So, kung hindi yan literal, ibig mo ba sabihin yung pagtatayo ni Kristo ng simbahan sa Mateo 16:18 ay symbolical din kasi spiritual yan? Yes or no? Yes, because he said, ruin that temple and I will build it in 3 days. And then sinabi niya sa and he spake of his own body. When he dies, in 3 days, he rose again spiritually and he is the head of that church. It is not the physical Vatican. It didn't say the Vatican. Okay, next question.
nung bumangon si Kristo ng ikatlong araw, ano ng church ang itinayo niya? Is his church, is the church of Christ. It's not the Catholic Mother Church. You call your Next. church Mother Church. It's not Church of Christ. Okay, ulitin ko, anong name ng church ang itinayo ni Kristo nung siya ay mag-resurrect? Church of Christ. Church of Christ. Okay. Yes. Etong Church of Christ na ito, no? Itong Church of Christ na ito, may pangalan ba tong Church of God? Yes or no? Okay, yung spiritual explanation dito, he will be the head of the church. And then, if you become a member, you will see that in the parable of the body of Christ, which is no more schism inside. This church is spiritual, it's not physical. If I want to answer your question correctly. Okay. So, tanong ko sa iyo, no? Sabi mo, ang pangalan ng simbang itinayo ni Kristo ay Church of Christ, no? So, ngayon, alin sa Church of Christ 1901 at 1914 ni Felix Manalo ang Time's church na itinayo ni Kristo? Okay, yung kay Felix Manalo is another story. That is Bigyan another segment of Antichrist. Okay, Bigyan that's natin- just a small fish. Ang big fish dito ay ang Catholic Church na ililinawin natin. Okay. Ano yung Brother Nash? Wait, ang bigyan natin na sagot si Brother Alexander. Last Okay. answer na yan, bro. Okay, sagutin ko lang ha. Yung sa Church of Christ, they don't believe that Jesus is God. So that's another. Yung Church of Christ na yan is the right name, but it's the wrong doctrines. Yan ang sagot ko doon. Okay. Okay. Kaya maraming salamat. Since time's up na, medyo mainit-init ang laban ngayon, no? Medyo nagtayin. Papaliwanag lang ha. Brad, nagpapaliwanag lang. Actually, maganda yung mainit. Actually, maganda yun. So, dadako na tayo ngayon sa ating negative presentation. Brother Denmar, ready ka na ba? Yes. Okay. Kung Thank you. ready ka na, Brother Denmar, your time will start now. Take it away. Okay, magandang hapon po sa inyong lahat. Muli po, ito po ang inyong maliit na lingkod, Brother Denmar Santiago ng Catholic Faith Lay Apostolic Movement of the Philippines at kapayapaan ng sumainyo. Mga kapatid, ako po na inyong lingkod ay tatayo sa negatibo na ating pabubulaanan na si Kristo, ang batong pinagtayuan ng simbahan noong unang siglo. No, bagaman ito ay hindi ito against sa ating Panginoon sa Kristo, tinatawag din naman siyang bato. Subalit kami mga Katoliko, bakit kami naniniwala na si Kristo hindi siya ang bato na pinagtayuan ng simbahan? Sa mababaw na dahilan mga kapatid, sinabi ng ating kausap kanina, hindi niya mababasa na sa ibabaw ko, itatayo ko ang aking iglesia. Hindi niya mababasa. Ang sabi, upon this rock, hindi upon me, I will build my church. No? So walang sinabi si Kristo na gan, kahit pa sabihin niya, English ginamit ko, hindi naman Tagalog eh. Upon me. Wala doon brother Upon me. No? At bakit ko tinatanong sa iyo yung Greek? No? So sa Greek, no, ang pangalang Pedro, ito ha, para ikaw ay ang pangalang Pedro, no? Ayan po ay galing sa Greek, no? Ito ang sepas pa na muna. Sepas, bato, no? It means bedrock. No, yung bedrock, yung pinakasahig. No, yung bedrock. Kaya nga sinabi natin, halimbawa pag ikaw ay nag-construction, yung bedrock, yun yung pinagtatayuan ng mga haligi. Bedrock nga bed, yung pinakasahig ng templo o ng isang gusali. Ngayon, sa Greek, ano yan? No, sa Greek, kapatid, yan ay kephahalion. O, ang kephahalion, no, according sa Greek Spanish Dictionary, wait lang, may maingay. Wait lang. Sa mga bagong pasok po, paki-post yung time.
Miss Moderator. Sa mga bagong pasok po, mapaalala lang po, meron po tayong debate ngayon. Pamute lang po muna. Maraming salamat po. Ay, sorry So- sorry po, kapatid Nash. Kapatid Nash. Sorry. Maraming salamat, bro. So, tip po tayo, no? Okay, bro. So, time check muna tayo, Miss Moderator. Time check. Hindi niya pa kasi... Moderator. Hello. Naririnig po Time check ako. pa. 7 Yes, naririnig ka na. 7 minutes and 26 seconds. Okay. We still have 50 seconds. So, Brother Mark, take it away. Okay. Sa Greek po niya na kepahalion. O yung Cephas from Aramaic, Peter, no, Cephas, binago ni Jesus yan sa John chapter 1 verse 42. No, sabi niya, babaguhin niya yung pangalan ni Pedro, na Simon Pedro. So yung Pedro mula sa Cephas na Aramaic, Ano? na ang ibig sabihin ay bedrock, sa Greek ay kepahalion. No, ano ang ating basihan doon? No, ito po ang Greek dictionary, Bible dictionary, page 298. No? Ano ba? No, ito, no? Hindi tayo gagamit, Wala naman ako sa gawin. hindi tayo gagamit ng mga scholar na katulko para suportahan ng ating stand, kundi protestanteng scholar. No? Ito dapat sang-ayunan ng ating kapatid. Na yung mga protestanteng scholar nagpapatunay na si San Pedro ang pinagtayuan ng simbahan. No? Unahin na natin ito, mga kapatid. Dito ho sa sinasabi ng isang scholar na mababasa natin, agad-agad bibilisan ko na. No? Ito si Oscar Kalman. Okay, si Oscar Kalman, dito sa kanyang book, no, na The Papacy and the Catholic, no? Ito sabi niya, no, The Papacy and the Catholic, page 108. Sabi niya diyan, no, ito, on this rock I will build my church, question mark. The idea of the reformers that he is referring to the faith of Peter in quite inconceivable in the view of probably differently setting up the story. So, sabi diyan, the parallelism of thou art rock and on this rock I will build shows the rock can be only be the same as the first. It is not evident that Jesus is referring to Peter, whom he was given the name rock. He appoints the rock to the foundation of his ecclesia or church. To this extent, the Roman Catholic exegesis is right, and all Protestant attempts to make an interpretation are to be rejected. Nako, mga kapatid, Protestanteng scholar po ang nagsalita. Ang sabi niya, no, yung mga interpretation ng mga Protestante ay dapat itakwil sapagkat ang totoong exegesis ay ang Roman Catholic, na sinasabi na yung parallelism ng thou art Peter, at upon this rock I will build my church. Yung rock, no, yung thou art rock, no, yung Cephas, no, pag binasa natin yon, kepahalion, no, upon this rock, no, upon this rock I will build my church. No, thou art rock, si Peter, bato yun, no, Cephas, kepahalion, no, thou art rock, and upon this rock I will build my church. So napakalinaw na mayroong parallelism dito, no? Ano ba? No, ano pa ang patunay ng mga Protestant scholar? No, Protestant scholar naman ang tanongin natin ulit. No, ito pa papatibay natin. Sabi dito, no, ni Dr. Trevor Gailand sa kanyang libro na The Catholic and Apostolic, page 181. Sabi diyan, no, Petra o Kepha in Greek literally denotes the apostle himself as rock, and it is on Peter the rock on the foundation of the new ecclesia are to be laid. We of the Church of England, the Protestant scholars in general, hindi ilan, general, kabuuan. Sabi diyan, since the Reformation have failed due to
to testimony supplied by the New Testament, in particularly by the Gospels, to the unique position of Saint Peter. So, ayan, no? So, naniniwala rin pala ang mga Protestantic scholar sa Natatay na nga ako. pagiging foundation Timer. rock ni Saint Peter. No? So, ngayon, hindi masagot ng ating kausap yung pagkakaiba ng cornerstone at saka foundation rock. No? Sa King James po, sa Greek, no? Ano po ang foundation? Ang foundation na binasa niya sa Ephesians chapter 2, verse 20 ay temelios or foundation stone. Temelios. No? Yung cornerstone si Kristo, temelios, no? Ephesians chapter 2 verse 20. Samantalang ang ginamit sa Matthew chapter 16 verse 18 ay petra. Petra. Ang ibig sabihin ay feminine. Feminine noun na ginamit ni Saint Peter. No? Bakit? Kasi no, ang simbahan ay babae sa kanyang nature. So that yung foundation stone ay babae din, feminine. No, feminine but not literally woman. No? So, ngayon, si Christ ay cornerstone. Ang pinagkaiba ng foundation at saka cornerstone. Ang foundation stone nandito sa sahig ng isang gusali. Ang cornerstone, yung haligi para hindi bumagsak yung building. Naintindihan ninyo yung foundation stone. Kaya nga corner nasa gilid. Cornerstone, no? Hindi siya foundation. Never ka mababasa na ang church, no? Ang church ay ang foundation, no? Ay si Kristo. Lagi siyang cornerstone. Kasi kung walang cornerstone, no? Babagsak pa rin yung building at wala kang maitatayo kung walang cornerstone. Yung sinasabi ni Saint Paul, no, na walang itatayo sa kinasasaligang bato kung hindi si Kristo ang pinagsaligang bato. Yung tawag doon yung batong panulok, no? Ayan. So, yan yung ating patunay, no? Kaya nga 40 seconds. Isa pa. Ay, okay, sayang. So, may dalawa na akong patunay, mamaya napakarami pa, no, na history books, no, na patutunayan natin na si Peter ay ang siyang batong pinagsasaligan o foundation stone ng simbahang itinayo ng ating Panginoong Kristo. So yun lamang yung aking pagsagot sa ating kaibigan at nawa no, ay mamaya meron pa tayo na mga references. Yun. So, wini-wave na ni Brother Denmark ang iba pa kanyang mga ang time niya, no? Sorry. So, binabasa ko kasi dito yung mga comment. So, dito dadako na tayo ngayon sa question and answer. So, Bro Alexander, ready ka na ba? Okay, ready na ako right now. So, ang question ko sa kanya ay, Jesus said he spake of the temple of his body. Ang question ko sa iyo, is he talking about physical church or spiritual church? He is talking about his literal body. Kasi sabi doon, no, aking igigiba. No, aking igigiba at itatayo ko sa ikatlong araw. Maliwanag yun, no? Alin yung tumayo sa ikatlong araw? Yung kanyang katawan. Okay, my question is it physical or spiritual? It is literal body, yung katawan mismo ni Kristo na ipinako sa cross ang nagiba at nabuhay at tumayo sa ikatlong araw. So your answer is physical. Is that yes or no? Yes, physical and literal body of Christ that were crucified in the cross. Okay, where do you see in the Bible that it's supposed to be in Vatican?
Can you show me in King James Version that is the church is supposed to be in Vatican and not in Jerusalem? Okay. So, nandiyan niya sa Bible sa First Peter chapter 5 verse 12 to 13, no, sabi diyan ni Saint Peter, the church at Rome. Ayan, so that is the Vatican City, the church at Rome. Okay, let's buy that for a second. So ang sabi ng Pope, bawal daw mag-asawa. Pero si Peter may asawa. So sino ang tama? Yung Pope ba na sinasabi mong nagtayo ng church o si Peter na nasa Bible? So, alin sa dalawa ang tama? Ikaw po ang mali, Brother Alexander, kasi una, no, ang Pope, no, si Saint Peter, wala na siyang asawa noong time ni Jesus, no. Wala na siyang asawa, namatay na yun yung kanyang asawa. Yung dinatnan niya, biyanan niya na lang, no, hindi yung asawa niya. Okay. Next question. Okay. Sabi niya sa Matthew 8:4, and when Jesus was come into Peter's house, he saw his wife's mother laid and sick of a fever. Hindi naman sinabing patay. He saw his mother's wife. Saan mo nakita yung patay doon? Sabi mother's wife eh. So hindi naman pala wife yun eh. Mother's wife o biyanan. O pagka So, meron wala ng biyanan, asawa. ibig sabihin may asawa ka, right? Hindi naman lahat ng biyanan may asawa, yung iba byuda na o kaya byuda na. Okay. So Biyanan the pa. people can hear that. O ngayon, maririnig ng tao yung sagot mo dyan. So sila naman na makikinabang eh. Pero ang sinasabi ni Peter dito kay Cornelius, wag mo akong sambahin dahil I am also am a man. Sabi ni Peter yon. Pero ang sabi ng Pope mo na si Peter, gusto niyang sambahin siya kasi siya nga ang Holy Father. So, sino yung Peter na tama? Yung hindi nagpapasamba na tao lang siya? O yung Pope na Peter ninyo na nagpapasamba at nagpapahalik sa kamay? Sino yung tamang Peter? Okay, ikaw po ang mali kasi bilang Katoliko, wala po kaming doktrina na pagsamba sa Katoliko. Yan po ay strawman fallacy. No, ang Pope, no, we treat him with reverence because he is the vicar of Christ. No? Okay. So, ang mga aral ninyo ay nasa catechism. Marami kayong catechism. Ang aral na binibigay ko is from the Bible. So, kung mali ako sa iyo, ano ang tama? Yung catechism o yung Bible? Pareho, sapagkat ang catechism nasa Bible din. 1 Corinthians chapter 10 verse 11. Ano sabi diyan sa Greek? No? Ang sabi diyan sa Greek ay katechumen, no? Katechumen sa Greek. No, yung catechesis, no? Catechesis, no? Catechesis yung Greek ng catechism. Okay, sabi sa Matthew 23:9, and call no man your father upon the earth, for one is your Father which is in heaven. No one should call Father on earth. Pero sa catechism nyo, si Pope ay siya ang Holy Father. So what do you call your Pope in Rome? Is it Holy Father or just a Father? Okay. We call him the Father or the Holy Father because in 1 Corinthians chapter 4 verse 15, no, sabi ni Paul, siya daw ay ama sa ebanghelyo ng mga sumasampalataya. Kami rin may ama kami. No, yun yung Santo Papa. Okay, next question. Okay, so sabi niya, no man, sabi sa Matthew, and call no man. I think Jesus is speaking here. Jesus himself speaking. And call no man your father upon the earth. Maliwanag yan. No man call the Father upon the earth. For one is your Father which is in heaven. Why are you calling the Pope as Father where Jesus himself said, no one should call? So, catechism, yan ang turo nyo. Yes or no? So, no. Kasi ito no, brother, no, kahit ako tumatawag ako sa tatay ko na papa So, pag no one should call, no, bakit si St. Paul nagpatawag na ama? 1 Corinthians chapter 4 verse 15.
No? So, Okay. yun, isagutin mo na 1 Corinthians chapter Okay, 4, verse 15. when Paul said that he can call sister or brother, but he is referring to humankind right here. But he respected the blood of Jesus Christ, and it's different from the Holy Father. So, yung sinasabi mo, it's about dito sa earth. Ang maliwanag na sinasabi ko, and call no man your father upon the earth. This is God. We're talking about God. Is Peter to you a God or just a priest? Okay. Si Peter, he is a man, but he is called also the Holy Father since si Paul nga, no, tumawag siya, sabi niya, meron kayong isang ama sa pananampalataya. Sino yon? Si San Pedro. Si San Pedro, banal yun. No? Kaya Okay. Holy Father. Okay, when you read the book of Acts, hindi sila tinatawag na father si Peter, kung hindi they listen to Paul sa preaching niya. That's a different topic. And si Cornelius, nung lumuhod siya kay Peter, ang sabi niya, don't worship me. Am I also a man? Pero yung Holy Father niyo sa priest, nagpapa-worship. So, which Peter is right? The Peter from the Bible or yung catechism ng doctrines ninyo traditionally? Which one is it? Okay. Pakisagot Okay. lang yun, ha? Sige po. Okay, last ano na yan, sagot. Okay. So, ito sagot ko, no? Ito po ang mali sapagkat wala nga kaming doktrina na Diyos o sinasamba ang Santo Papa. So, mamaya, ipasok mo yan doon sa rebuttal mo na may mababasa sa catechism na sinasamba at Diyos namin si Pedro. Okay, time's up. So, yan na, no? Nag-iinit na tayo. So, bago ang lahat, bati muna tayo sa ating mga live viewers dito sa Debaters Convention. So, binabati ko si Rodencio Alora, si Ajad Pras, si Nico Poplito, no? At napuputol yung nag-iis. So, yun po. So, binabati ko yung mga nanonood. We have 15 viewers. And then, batiin ko lang din po yung mga nandito sa loob. No? Yung mga nandito sa Bro Riul, no? Sa Admin Jumong, si Admin Ramon, no? Sino pa ba? Si Admin Baler, no? Ang aming Reyna, si Snag. Yan. Reyna yan ng Debaters Convention. At dito naman si Brother Joben Platilla. Yan. Binabati ko po yung mga nandito. At yung mga iba kong pababatiin ng mga admin, so maya po pag natapos po natin, no, batiin natin ibang admin. So anyways, ano na tayo, no? Continue na tayo doon sa debate. So, dako na tayo sa rebuttal portion, no? So, sa rebuttal portion, ready ka na ba, Bro Alexander? Ready na ako, ha? Pwede ko na i-start yung timer ko? Anytime, whenever you're ready. Okay, ready na ako, ha? Okay, so, kung titingnan nyo, common sense, ha? Sinasabi niya, mali ang aral ko. Pero, kung titingnan nyo, ang pinapatunayan niya, yung aral nila. At sinasabi ko, yung Bible ang ginagamit ko, ang sinasabi nila, yung Bible din daw ang ginagamit nila. Pero kung titingnan nyo yung catechism, kung babasahin nyo, kasi wala namang masyadong time, yung sinasabi ko dito sa Catechism 881 to 882, ang Holy Father nila ay si Peter. Tapos, ang mga utos nila, hindi daw pwedeng mag-asawa. Hindi daw pwedeng, can you call Michael? Hold on, nawala ako, ha? Pwedeng pakistop yung time ko lang. Sandali. Okay, time stop muna tayo. Oo. No, Miss Timer, pakita. Yung time. Okay. O sige, ready na ako. Wait lang, bro.
lang. Magta-time check tayo bago ka mag-start ulit. So, Miss Timer, ating prinsesa na si Marilyn, nandiyan ka ba? Yeah, so time check tayo, Miss Marilyn. 9 minutes and 4 seconds. Okay, 9 minutes. You still have minutes and 4 seconds. So, take it away, bro. Okay. Thank you. Okay. So itutuloy ko. Yung sinasabi niyang mali ako, yan yung sinasabi ko sa Bible. Pero pwede ko nung sabihing mali siya. Kasi meron silang tradisyon. Ang tradisyon nila, kumukuha sila ng verses sa Bible, tapos gagamitin nila yung scholar na sinasabi nila, iyon yung mga interpretation. Ang ini-interpret ko lang sa inyo mismo ay ang Bible. At saka gagamitin ng mga Greek, mga Griego, mga cornerstone. It's very simple. Ang sinabi niya, ruin this temple and I will build it in 3 days. So, wala na tayong paiikutin pa na kung sino-sino ang mag-a-analyze ito. So, ang question ko sa kanya kanina, is it spiritual or physical? Ang sabi niya ay physical body daw. So, ibig sabihin, nakatira ang Diyos sa Vatican. So, ang sinabi ni Jesus Christ, ruin this temple and I will build it in 3 days. And in the Bible, when you read the Bible, I read the Bible, nowhere na nagpunta si Apostle Peter sa Rome. Hindi siya nagpunta sa Rome, si Apostle Paul ang nagpunta sa Rome. So, nakakita kayo ng verse, upon this rock I will build my church. Here we go, meron na kayong church. Kaya ang tawag nyo dito, you never called it Church of Christ. Sinabi ninyo ay Mother Church. Okay? Nakikita nyo ba yung picture na to? Sana it's clear. Ito ang Mother Church na sinasabi nila, Queen of Heaven, si Nimrod and Semiramis during the time of Nimrod, at ito yung anak ni Ham na apo ni Ham, at saka ang lolo nila ay si Noah, okay? Dito nila kinuha yung Mother Church. You can see a mother and a child. Lahat ng mga yung Tory ni Babel, nung giniba ng Diyos yan and confounder language, lahat ng religion lumabas and mostly pertaining to a mother and a child. Kaya is Queen of Heaven, ang tawag nila is Mother Church. Ito yon. Ito pa ang mga ginagaya nila, sila Ishtar. Okay? Now, napunta kay, ito si Ishtar, yung goddess nila. Okay? Yung goddess nila nandito. And then, ito si Madonna and Child. Ginagamit nila ang Madonna and Child. And now, here comes Mother and Mary. Okay? Ito ang ginagamit nila. So ngayon, kung titingnan ninyo, the Queen of Heaven is that. Ngayon, yung Queen of Heaven, pupunta tayo ngayon, ano ba yung Queen of Heaven? Pag pumunta tayo at tinignan natin yung Mother Church, ito ang sinasabi sa Revelation. Revelation, tingnan nyo kung ano yung tradition na ginagawa ng mga, ito galing to yung tungkol dyan kay Mary, nasa Catechism 966. Catechism 966, ito ulit yung doctrine ng mga Katoliko na ininterpret nila according to what they want to interpret. So, mali na naman ako doon, tama sila. Pero ang kinukuha ko sa Bible. So, sino ngayon? Let's move to Revelation. Sino ba ang woman na to? Okay? Sa Revelation 14, 17, 4-6. Ito yung 4. And the woman, this is the church, the Mother Church, was arrayed in purple and scarlet. Sino yung gumagamit ng purple and scarlet? Catholic color. And decked with gold and precious stones. Sino yung nagdedeck ng gold and precious stones sa mga sinasamba nila? Catholic. Having golden cup in her hand. Sino yung gumagamit ng golden cup? Catholic. Full of abomination and filthiness of her fornication. Ano yung fornication na to? During the Inquisition, pagka sinabi nila na ito ang katawan ni Kristo, pag hindi mo sinabing ito nga ang katawan ni Kristo, papatayin ka nila. That is the Inquisition during the 1200 na nag-reign ang mga Rome. Ang mga Roman doon, Spanish Inquisition that time, sila ang nagahari. Meron pa yung history during the Dark Age. They're killing all the Christians through Constantine. Okay? So now, ituloy natin sa 5. And upon her forehead was name written, Mystery Babylon.
Nakikita nyo ba to? Kung saan ang galing to? This came from Babylon kay Nimrod. The Catholic carried out the Babylonian Empire and called it now Mystery Babylon. Where did it go? Nag-pass through to sa tribe ni Dan. Yung tribe ni Dan sa northern part of Israel, nandito yung mga Levites na meron silang mga gods. Meron silang mga graven images. So, sa 6, and I saw a woman drunken with the blood of the saints. Yung saints na yon, yung drunken with the blood of the saints, yung mga pinagpapatay nila during that time, and with the blood of martyrs of Jesus. And when I saw her, I wonder with great admiration. So ang point ko dito, eto pa, Revelation 17:19. Saan nakalocate tong mother church na to or Catholic Queen of Heaven? And here is the mind which had wisdom. The 7 heads are 7 mountains, and which the woman sitteth. 7 mountains and which woman sitteth. Okay? So when you analyze and study the geographical location of our world, makikita mo the only place in this earth is Vatican, who has 7 hills, and the woman is seated there in Rome, which is full of abomination. So ngayon, sa Jeremiah, yung sinasabi ko, yung na-infiltrate. Ngayon, ang God, yung demonyo, saan ba pupunta? Siyempre, ang pupuntahan ng demonyo, yung nasa God na. Kaya ang nadali nila sa mga chosen people, yung tribe ni Dan. Kaya yung mga Danite. Kaya kung titingnan mo, parang nawala na yung tribe ni Dan. Kung titingnan mo sa Revelation, I'm not exactly sure, but I didn't see the tribe of Dan there. Meron pang iba. So dito ay na-infiltrate ng kademonyuhan from Babylon to the Danites to the Mystery Babylon now, which is the Mother Church. So, tanungin natin ng kapatid natin, ano ba, tinatawag ba nila yung Catholic na Church of Christ o Mother Church? At saka Catholic means universal. The first New World Order is from Torre ni Babel, from Nimrod. He is the first anti-God. And then continues to Revelation, the Antichrist will be the Church of Mother Catholic as Universal Church. So maraming pagpapatunay dito. At pansinin nyo, sasabihin niya mali ako from the Bible. Why? Because they invented their own interpretation coming from the Bible at gagamit sila ng scholar, which is, I just read the Bible. I just interpret the Bible. Ruin this temple, I will build it in 3 days. He's talking about his body. He's dead now, rose up, and then he created a spiritual salvation for us. So the church is spiritual. It's not physical. There is one coming up as in Israel. It's getting ready to build right now the temple, the 3rd temple. There is only 1, 2, 3. The 3rd temple, which is the reign of Antichrist. Ngayon, nagpo-form na sila. They're working together to form a temple in Jerusalem, which God warned us that is the Antichrist. So do not trust them, for I am not there. So kaya ang Bible, pag inanalyze mo ng gusto, you have to divide the timeline. Right now, double-edged sword. Nadali tayo ng devil dito. Nakakuha sila ng mga verses, tapos gumawa sila ng catechism. Eto, nadali ang mga tao at tingnan nyo, pag pumunta kayo doon, lagi nilang pinapatay si Kristo sa Holy Eucharist. Sa Holy Eucharist, kailangan kainin nyo ang katawan niya. Literal ang sinasabi nila sa catechism nila. Sa atin is remembrance. It's communion. Communion means spiritual remembrance of the body of Christ. Okay, so okay, winawave na ni Brother
Alexander yung mga ilang segundo niya. So, tuloy na tayo sa question and answer. Bro Denmark, ready ka na ba? Yes, ready. Ready na, ready. Okay, Bro Denmark. So, medyo mainit ang labanan ngayon. Okay. Papaliwanag lang, ha? Papaliwanag lang. Hey, Bro Denmark. Mm-mm. Okay. So, binanggit mo kanina, no, si Constantine ang nagtayo ng Catholic Church. Yes or no? Yes. Okay. Sabi diyan sa 1 Timothy chapter 4 verse 1 to 3 na kinakapit mo sa Catholic Church. No, ang sabi diyan, in these last days, no, sa mga huling araw, no, kung ang church ay itinayo noong 3rd century panahon ni Constantine, no, yung last days ba ay 3rd century? Yes or no? Okay. It's no, because what yung tinayo ni Constantine is a fake church. It's not the temple of God. The temple of God is spiritual. They replicated some teaching and form a church, call all the bishops, all the Roman emperor, and form a Catholic church. Okay. Okay? Okay. Mhm. Okay. Question. So ngayon, no, kung si Constantine ang nagtayo ng Catholic Church, saang history book natin mababasa o meron ka bang history book na mababasa na si Constantine ang nagtayo ng Catholic Church? Meron Yes. o categorical question? Yes, meron in 325, okay, 70 AD. It's a lot of dark age going on. Objection. Yes, sabi ko, yes, sa history nakalagay doon in 325 AD. Wait na po. Sige. Moderator's time. Moderator's Objection, time. moderator. Oo. Yan yung ating... Ang tanong ko, moderator ngayon, hinihingan ko siya ng reference. No? Libro, saang libro niya mababasa. No? So, sumagot siya sa akin categorical, ang hinihingi ko na lang reference. Okay, reference. So, ang gusto ko lang alamin ay yung tinatanong mo. So, you're asking about sa title ng book. Yes, Tama a ba? physical book. Oo, a Okay. physical book. Gaya nito, yung ito, Upon This Rock, nino to ni Libre. ni Ted Horn, ano? So, ayan. So, ito ang hinahanap natin yung physical book. Okay, so ano ko, counter objection, bro. Okay, ang ika-counter ko diyan, marami akong binasa na book. So ang gagawin ko, i-message ko sa iyo kung saan ko nakuha na ang 325 AD ay si Constantine ang nag-form ng church. Siguro fair na 'yan, ha, kasi wala naman akong libro dito, but I can give you because I read a lot of history books. Okay na 'yon? Okay. So, bro, Mark, Okay. so that hindi na Okay, sa tanong ko, next question ko sa iyo, brother, ano? So, tayo. dito sabi mo, no? Sabi mo kasi dito, no? Wait lang. Okay. Sabi mo kasi dito, brother, no? Sa iyon latag, ang tradisyon, no? Sa Mark chapter 7, verse 7, no? Ito ay walang kabuluhan. Tama ba? Yes or no? Yes. Okay, tradisyon. Okay. So ang mga apostol sa 2 Thessalonians chapter 2 verse 15, may tradisyon. Ibig ba sabihin wala na rin itong kabuluhan? Yes or no? What kind of tradition are you talking about? You have to be more specific. Ayun. So hindi lahat ng tradisyon ay walang kabuluhan. Yes or no? Ang tradisyon sa Bible na ginagamit ng mga Yes or no apostle ay muna. okay, no, because your tradition is different than tradition of the apostles. Okay. Next question. Okay. Dito sa 2 Thessalonians chapter 2 verse 15, 'di ba may tradisyon ang mga apostol? No, ikaw ba may tradisyon? Yes or Can no? you read the tradition, please? Because you're just saying the verse. Hindi ko kabisado ang Bible. I Ang have to sabi doon, read and understand. Ang sabi doon, oral or written tradition through epistles or by mouth. So ikaw ba meron ka bang tradition
oral and written tradition? Yes or no? Yes, I have tradition. My tradition is to pray to God every morning, every have I have time. That's my tradition. And it's different from catechism tradition where you called your Pope as Father. I don't call your Pope as Father. I call the Father in heaven. Okay. So ngayon, tanong ko, next question ko sa'yo. Okay, next question ko. So, dito sa Inquisition na pinabanggit mo sa Inquisition, no, ay magbigay ka ng pangalan at least 3 hanggang 5 o 3, no, maximum 3. 3 pangalan ng Kristiyano, ha? Kristiyano, no, na pinatay ng Katoliko. Wala akong maibibigay na pangalan sa'yo, number 1. And number 2, yung Inquisition na yan ay pinagpapapatay nila na pagka hindi pumapayag sa sinasabi nila na body of Christ, doon nire-reject yung mga doctrine sa Bible. Kaya meron kayong catechism because of that. Doon yung nakuha lahat. Okay, next question. Okay, next question, kapatid. Ano? Sabi mo dito, no, yung graven images, no, yung Babylon graven images. Ang Babylon kasi may graven images. Post time muna tayo. Post time. Miss Devcon, post time muna tayo. Paki-post yung time. Miss Marilyn. Naka-post na ba yung time? Yes po. Yes. Okay, sige. So, paalala ko lang po sa mga bagong pasok, pakiusap po. Paki-mute po yung lahat ng mic nyo. Yung mag-o-open lang po ng mic is 3. Yung 2 nagde-debate at ang moderator po. Pakiusap. So, maraming salamat po sa mga bagong pasok. Paki-mute po yung mga cellphone. Miss Devcon, ating prinsesa ng Devcon. Pwede mo bang paki-mute lahat ng mga nandito maliban na sa mga nagde-debate at sa akin? Wait lang. Okay. Okay naman na sila eh. Wala naman. May bagong pasok, May naririnig kasi ako na medyo maingay. Sino ba yun? So, paki-mute yung Mute natin lahat. Sir Joel John, mute po muna tayo. So, lahat po muna naka-mute, no? So, wala po muna may debate po tayo. Okay, maraming salamat, Bro Denmar. So, time check muna tayo, Miss Denton. Ang oras natin ay 2 minutes and 26 Yun, seconds. dami pa. Dami Okay. pa. 2 minutes, 30 seconds. Take it away, Bro Denmar. Okay. So sabi mo dito ang Babylon may graven images. So tanong ko sa iyo, sa Ezekiel chapter 41, verse 1. No. At sabi doon, may maingay. Wait lang. Kanino yun? Wait lang, Wait lang po yung OBS ko hindi mapupunta dun sa timer. Wait lang. Okay po. Hindi, ako muna. Ako mag-mute doon sa mga... Paki-post lang yung Opo, naka-post pa. Paki-post lang yung time. Tapos mute ko lang yung iba nandito na pumapasok. Okay. Para walang maingay. Okay. So, maraming salamat. No? Para dire-diretso tayo, Miss Devcon. Okay, next question. Okay, next. Ito yung question ko, no? Ang sabi mo, no, yung Babylon ay... Brother Denmal, excuse lang. Ano yun, Brother Nash? Time check tayo. 2 minutes and 2 minutes and 25 seconds. 2 minutes and 25 seconds, Bro Denmar. Okay. So, ayan, no, sabi mo dito yung Babylon ay may graven images. Sa Ezekiel chapter 41 verse 1 to 19, yung templong ipinatayo kay Solomon, no, ayan ay may mga graven images na anyong tao, anyong kerubin, no, at mga palma. So tanong ko sa iyo, no, yung bahay ba ng Diyos na ipinagawa ni Solomon ay kabilang doon sa Babylonia kasi may graven images? Yes or no? Okay, nadidinig niyo ba ako ngayon? Marinig ka na. Okay, yung sinasabi mo na yan, merong Ark of
Covenant, yung sagad. That is different. Yung Ark of Covenant is different from what you're saying. So magkaiba yun. Okay. So sa Ark of Covenant, yung specific na sinabi mo, yung Ark of Covenant, is it a graven image or not? It's a graven image during that time, but it changes. Kineri nyo pa ulit dito yon. Ruin this temple. The temple is ruined. You're carrying it to the mystery Babylon. Kaya nga yun ang sinasabi ko. It's not right. So, tanggap mo ba to yung sabi mo sa Revelations chapter 17 verse 8, no, yung Babylon, doon namatay si Jesus at yung mga martyr. Yes or no? Hindi ko alam yan. Hindi ko alam. Next question. Okay, kasi sabi mo dito, the blood of martyrs, no, nandoon sa Babylon. Yes or no? Okay, ang blood of martyrs na sinasabi dyan na nire-refer ko, yung mga pinatay ng mga Catholic ng Pope, yung mga Pope no, during Inquisition. Yun ang nire-refer ko. Iba yung sa Babylon nung panahon ni Nimrod. Ang sinasabi ko, yung AD, yung after death. Okay, so next question tayo. Next question. Sa Bible, ano yung tinatawag na great city? Yan ba ay Jerusalem? Yes or no? Yes, the great city is Jerusalem. It's not Vatican. Okay. So, the Babylon is the great city, yes or no? The great city is different from the great city of Jerusalem. Torre ni Babel is different than the great city of Jerusalem. Those are two different cities. The cities of devil and the cities of God. Okay. Ay, sayang. Okay. Time stop. So, dako na tayo. May rebuttal portion. Si Brother Denmark na negative. Ako, papakilala ko lang po ulit sa mga bagong pasok dito na meron po tayong debate in between Brother Alexander at Brother Denmark. Si Brother Alexander is a Bible believer, no? A Christian Bible believer, si Brother Alexander versus Brother Denmark ng Catholic, no? So, dadako na tayo ngayon sa kanilang rebuttal. So, paalala, ang kanilang topic ay patutunayan, no? Nasa Brother Mark, ano ba yung topic niya? Pwede patutunayan ni Alexander na si Kristo yung batong pinagtayuan ng iglesia. Okay. So, yun yung topic natin. Patutunayan ni Brother Alexander na si Kristo, no, ang batong pinagtayuan ng iglesia. Okay. So, Brother Denmark, Okay, isang magandang hapon ulit sa inyo, no. So makikita natin, no, puro kumbaga parang recycled accusations, no. Unahin na natin yung may related kay Peter, no. Yung sinabi niya hindi daw nakapunta si Peter, no, sa Rome. That is a lie, no. When you lie, what you call you, no? Ano ang tawag sa iyo when you commit a lie? Ikaw na lang sumagot kasi baka sabihin mo pinipersonal kita. So sabi dito sa 1 Peter chapter 5 verse 12 ng The Living Bible Translation. Sabi diyan, the church at Rome. So si Peter nakarating pala sa Rome. The church at Rome. Sure na sure siya na nandoon yung church sa Rome, no? So, yung Babylon, let's answer the Babylon, no? For the sake of the Adventist na nagpasimuno niyang Babylon na yan, no? Yung mga Adventist na yan at saka yung mga evangelicals na yan, mga Protestant, hindi nila binasa yung great city, no? Revelations chapter 17 verse 1 hanggang 8, no? So, doon sa Revelations chapter 11 verse 8, the great city where Jesus were crucified. Sabi doon, no, if Revelations chapter 11 verse 8, no, hindi ko na babasahin, no, basahin niyo na lang. Doon yung great city kung saan ipinako ang ating Panginoon Kristo, sabi doon, no, Apokalipsis 11:8, no. Ngayon, sabi niya, no, yun daw ay Jerusalem. Correct, kasi doon niya ipinako si Kristo sa Jerusalem. Therefore, ang Babylon is the apostate Jerusalem na kasundo sa saan? Sa pagan Roman Empire, no? Sa mga Cesar, no? Yung 7 bundok na binabanggit niya, hindi literal na bundok. Bakit? Yan yung 7 na inabutan
ni St. John. No? Yan yung 7 Cesar na binabanggit niya. No? At ang naghari sa Apokalipsis 13, si Nero Cesar. Siya yung 666, the Antichrist. So pagka inano mo yung pangalan ni Nero Cesar pagka kinumpute mo, lalabas ay 666. Okay? So doon naman tayo sa traditions. Tradition, the sacred tradition, meron ang apostolic, nagulat siya kanina. May apostolic, nagkakakonto tuloy. Sabi niya, no, tinanong ko siya, ang tradition ba sa Mark chapter 7 verse 7, walang kabuluhan? Sabi niya, yes. No? Ikaw ba may tradisyon? Sabi niya, yes. Ang apostol ba may tradisyon? Yes. Ibig sabihin, walang kabuluhan yung apostolic tradition. Yari ka, kapatid. Kasi sabi sa Biblia, no? Sabi sa Biblia, may apostolic tradition. Ayun yung ginagawa ng mga Katoliko, no? Yun, yung tradition na yan, no? Yung tradition na yan, mababasa natin dito yan sa isang aklat, no? Basahin natin dito sa isang aklat, brother, nang maintindihan mo yung sinasabi kong tradition. Okay, basahin natin dito po sa world history, no? Kung hindi ako nagkamali, ito. Tama, no? World history, page 146, other practices of the early church, the sign of the cross, the veneration of the body of the martyrs, come from the most ancient times. Sunday was kept holy from the time of the apostles. So maliwanag mga kapatid na may tradisyon ng mga apostles. Yun yung infant baptism, sign of the cross, no, at Sunday at marami pang iba. No, yan lahat yan matatagpuan sa Catholic. No, ngayon sagutin natin, si Constantine ba nagtatag ng Roman Catholic Church? No. No, bakit? Sabi sa Bible ganito, Confraternity version, Matthew chapter 16 verse 18. Thou art Peter, and upon this rock I will build my Roman Catholic Apostolic Church. No? Mababasa natin yan, no? Matthew chapter 16 verse 18. So nasa Biblia yan. Kung gusto niya sa Biblia lang, ito Biblia. I will build my Roman Catholic Apostolic Church. Tapos ang debate, itinatag ni Kristo, Roman Catholic Church. No, punta tayo doon sa may asawa daw si Peter. Ang nabasa niya, no? Mother's wife, no? Biyanan, no? Kahit kinamatayan, may biyanan eh. Kahit yung kapitbahay ko nga namatayan ng nakaraan, may biyanan pa rin. Kasi hindi naman namamatay yung biyanan ng asawa niya. Biyanan pa rin yun kahit wala ng asawa. No? Ano ba naman yung pag-iisip na yan, kapatid? No, common sense lang. Pag apologist tayo, kailangan natin ng logic. No? Ngayon, sagutin natin yung iba pa niyang argumento. Argument niya dito, no? Yung sinasabi niya na graven images, no? Ang Babylon o ang Apostate Church ay mayroong graven image. So yung pinatayo ni Solomon, no? Na temple, no? Sa Ezekiel chapter 1 verse 1 hanggang 41 verse 1, 18 hanggang 19, may mga images doon na pormang tao, pormang kerubin, mga palma, no? So maraming design yung church na at that time, no, maraming graven images, no? So tinanong natin, yung ba graven images? Yes. Di ba? So lalabas talaga nagkukontrahan yung kanyang stand. No, nagkakalabo-labo na pupunta kay Maria. Si Maria daw, Assumption. Sundan natin. CCC 966, Assumption of Mary. Correct? That is Mary. Bakit? Siya lang naman yung iniakyat ng Diyos. No? Doon na babae, ano sabi doon, Revelations chapter 12, verse 5. Sa mga nganak ng isang lalaki na maghahari sa buong sanglibutan. Sa lahat ng mga bansa. Natupad yan, Lucas chapter 1, verse 30 to 35. Si Kristo, pinanganak ng babaeng yon, kaya sigurado tayo na si Mary yon. So nasagot natin lahat ng kanyang sinasabi. Yung kanyang sinabi na, call no man a father. Bakit ako nung tinawag ko tatay ko, papa, hindi nagalit sa akin ng Diyos. Hindi ako kinidlatan ng Diyos dito mula sa langit, di siya nagbagsak ng kidlat kasi tumawag ako sa tatay ko na papa.
Oh, kasi yung papas, yan po ay Greek papas, no? Dito po sa 1 Corinthians chapter 4 verse 15, si St. Paul nagpatawag ng papas. Oh, nagpatawag siya ng papas. Oh, ngayon, nasagot na natin 'yan, no? Na may tinatawag na papas, sila wala. No, kaya inggit sila, no? Insecure sila. Sa Inquisition, no? Inquisition naman tayo. Ang Inquisition ba Catholic ang may kasalanan yan? Catholic ba yan? No. No, literally no. Bakit? Oh, basahin natin ang history mga kapatid. No, para malaman natin yung totoo. Ano ba ang sinasabi patungkol diyan? Okay, sabi dito sa Gloria Universal Encyclopedia Volume 5, page 436 to 437. O sabi diyan, ito no, in Spain, the Inquisition of the heretics was instituted by the King Fernando and Queen Isabella as their national instrument for defense. O, yun naman pala yung Inquisition, no? Ito, their Inquisition was intended for the Jews and the Moro who had been converted into Christians whose volitional means were not to topple down the Spanish government. O yan o. So ang Inquisition pala ay kasalanan ng civil government, no, hindi ng Roman Catholic Church. Again, reputed na naman ng ating kapatid. Okay? Ngayon, puntahan na naman natin. Ang rosary daw, hindi daw biblical. It's biblical. No, yung Our Father, Matthew chapter 6 verse 9, Ama namin, sumasalangit ka, sambahin nawa ang ngalan mo. Oh, ano pa? Yung Hail Mary, nandyan din. Sabi ng anghel kay Mary, Hail, full of grace, the Lord is with thee. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Nasa Biblia, Apostles' Creed, nasa Bible din. Yes, I believe in one God, the Father, the Father Almighty, Creator of heaven and earth. I believe in Jesus Christ, His Son. Oh, di ba? Nandiyan yan sa Bible. So, yung banat niya sa rosary, wala na naman. No? Di ba na naman? No? So, pagdating sa Inquisition, balik tayo sa Inquisition, wala naman siya naibigay na pangalan ng mga Kristiyano na matay. Wala. So, ibig sabihin sa korte, pag pinaratangan mo kaming pumatay, liable ka. Kasi wala kang binanggit na reference, wala kang binanggit na victims. So, puro kasinungalingan na naman. Puro maling akusasyon na naman ang ginawa ng ating kaibigan. No? Lumihis na naman sa paksa. Imbis na patunayan niya na si Kristo yung bato, ang pinatutunayan niya, no, mali yung simbahang Katoliko. Na wala man siyang binigyan na reference na si Constantine na nagtatag ng simbahang Katoliko. Wait, time stop. Naririnig ba ako? Yes po, naririnig. Yan. So, dako na tayo sa question and answer. Okay. Ready na ako magtanong. Okay, sige. Yes. Okay. Yung pag sinabi sa Matthew 6:7 na, but when we pray, use not vain repetitions. Yung vain repetitions, ano ba ang ibig sabihin sa iyo nun? Kasi ang Katoliko, Aba, Ginoo, Maria. Ang tawag pa kay Maria, Ginoo. Aba, Ginoo, Maria. Napupungan ang Panginoon Diyos 10 beses yun. Vain repetition. Yun ba? Nakakagalak sa Diyos. Sabi niya, not vain repetition. Yes or no? Nakakagalak yun sa Diyos kasi biblical yon. Sabi doon, Hail, full of grace, the Lord is with you. Hindi walang kabuluhan. Kung walang kabuluhan yan or vain, dapat hindi na sinabi ni Angel Gabriel yon. No? Hail, full of grace, the Lord is with thee. Alright? So, yes or no, yung sinabi niya na vain repetition, sinabi niya not vain repetition, sabi mo, nakakalugod, pero sabi ni Jesus, hindi. So, yes ka doon, right? So, mali. No, mali. So, nakakalugod siya sa Diyos. Pero hindi siya vain repetitions because it would not be sasabihin ni Angel Gabriel yun kung walang kabuluhan yun. Vain nga eh. No, Okay, hindi siya Gabriel yun. Okay, in the Bible, inuulit ko lang yung mga tanong ko para naririnig ng iba. Sabi ni Jesus, don't call any man on earth as father,
but the Father in heaven. So, Hmm. ang tawag nyo sa Pope nyo, Holy Father. Yes or no? Yes, because it is written in the Bible. In the Greek, it is Papas. 1 Corinthians chapter 4, verse 15. Sabi ni Paul, you have one Father in the gospel. No? So, when Jesus said, don't call any father on earth, but the Father in heaven, so mali si Jesus, tama kayo. Yes or no? No, kasi ito yung mali. No, Coleman, walang tatawag na ama. Ama ng kaluluwa, hindi ama ng pananampalataya. No, nandun yun sa Ezekiel, tama, Ezekiel, no, 18:4. Ang Diyos ay ama ng kaluluwa. Ang Santo Papa, ama ng pananampalataya. Katulad ni Apostle Paul, 1 Corinthians chapter 4 verse 15. Okay. So, nakikinig naman yung mga nakikinig, nakikita naman nila. So, eto, yung sinabi ko ulit, and when Jesus was come into Peter's house, he saw his wife's mother. Ang tanong ko sa iyo, wala bang asawa si Peter? Nag-asawa ba si Peter? Yes or no? Bago niya makilala si Jesus, may asawa siya. Namatay yung asawa niya. Kaya sabi diyan, mother's wife. Hindi he saw his wife. Mother's wife nga, biyanan. Kahit naman yung puto may biyanan. Can you give me the verse na namatay? O at least iyan mo na namatay yung asawa niya? Can you give me the verse na namatay yung asawa? It is a history, no? History yun, and also a tradition from the apostles. Okay, so ang nangyayari, meron kayong tradition na nakukuha sa Bible at meron ding sinasabi yung Bible. Yes or no? Yes, meron kami nakukuha tradition sa Bible. Kaya nga yung sign of the cross, no? Yung veneration of the saints, yung Sunday. That was part of the Catholic tradition. Lahat yun nasa Bible. Okay. Yung sinabi ni nung sinabi ni Apostle Paul na Christ is the rock. Yun ba? Naniniwala ka ba doon o hindi? Yes, siya yung bato na panulukang bato. Pag sinabi natin panulukan, yun yung nagtatayo. Ito yung haligi, cornerstone, temelios in Greek, temelios. No? Okay. Samantalang nandun sa Matthew chapter 16 verse 18 ay Petra, Kefa Halion. Upon this rock, that is the rock, I will build my church. Tinuloy ni Apostle Paul, and Christ is the rock. So, sa inyo, si Peter ang rock. Right? Yes, because in Aramaic, the word Cephas is rock, no, bedrock. And in Greek is Kefa Halion, which is foundation stone, which is I mentioned to you kanina. Okay, so ngayon, tatanungin ko uli. Ang sinasabi mong Church of Christ ay physical church sa Vatican, yung building, hindi spiritual. So ano doon? Physical na katawan niya o spiritual? Okay. None of the above. Kasi although in theology, there will be a invisible and visible, but the Catholic Church stand no, na pareho lang yon yung invisible and visible church. No, pareho yun. No? Because the church is the body of Christ. No? And the Catholic Church is the church. So pag Katoliko ako ngayon at hindi na ako nagsimba, mapupunta ba ako sa langit? Okay, mali yun. No? Ang sabi sa Hebrews chapter 10 verse 24 to 27, no, may hain sa dagatang apoy, yung minsan lang
no? Minsan lang tawag doon yung uma-absent sa pagkakatipon, sabi doon, no? Huwag Okay. kayong liliban sa pagkakatipon, sabi doon, letra por letra. Okay, iyan yung interpretation nyo sa explanation nyo. Pero sa interpretation ng Bible, in Ephesians 1:13-14, we are sealed with the Holy Spirit until the redemption. So, naniniwala ka ba na may judgment seat of Christ at saka mayroong white throne judgment? Yes, naniniwala ko dun because it is written, but into your interpretation, not. Kasi yung eschatology were twisted, no? Twisted, no? It's actually irrelevant in this debate, no? Okay, wala akong ginagamit na ibang libro kung hindi Bible lang. Ikaw, ang dami mong ginagamit na libro. So, yung twisted na sinasabi mo, nasa King James version lang ako. So, ngayon, sino ang mas twisted sa atin na gumagamit ng ibang libro? Ako ba na Bible lang? O ikaw na ang dami mong binabasang libro? Ikaw, kasi bakit ikaw ang twisted? Kasi the Bible is a Catholic book. It is also canonized, no, at the Council of Laodicea, no, and it is also compiled and translated by Saint Jerome in 3rd century. Okay. The command So, of stop. Pope Damasus. Ulitin ko yung isang tanong ko, ha? Ako Time. ay gumagamit ng isang Bible. Time stop Ikaw na ay po. gumagamit ng... Time na po. Time na. Oh, okay. Siya na. Alam kong mainit. Nagpapaliwanag lang, ha? Oo, mainit na. Kaso talaga kailangan natin. So anyways, maraming salamat sa ating mga nagdedebate. No? So babati lang ako. No? Batiin ko lang yung mga magigiting nating malulupit, no? Na mga admins ng Debaters Convention. Na sila admin na Bro Jumong, no? Si admin Pastor Ramon, si admin Ali Javier, si admin Shurwin, si admin Cyrus, no? Si admin Sispo, si admin Noel Perfecto, si admin Ombriel, si admin Ferdinand, si admin Shurwin, at si admin Albert, no? Tama na rin syempre si admin Denmar Santiago at si admin Melchor Manalili, no? So maraming salamat sa mga admin na bumubuo convention. So dako na tayo sa ating rebuttal portion. So ang unang rebuttal sa conclusion, no? Conclusion na tayo. So ang unang magko-conclude po ay ang ating negatibo sa panig ng Catholic na si Brother Denmar Santiago. Ready ka na ba? Okay, ready na, Brother Nash. Okay. So, 5 ayan, minutes na lang, bro, Kaya time check mo natin. So, Miss Timer, ating prinsesa ng DevCon, si Miss Marilyn. So, ready na ba ang 5 minutes ng ating... Yes, always ready. Okay, yun. Okay, sige. Kung ready na, bro Denmar, no, you can start na. You can start now. Okay, thank you so much. No? Isang magandang hapon muli sa inyo. Ito ang inyong malit na lingkod, Brother Denmar Santiago. Ito nga, no, mga kapatid, ay ating nagiba at napabulaanan na si Kristo yung foundation stone. Doon sa Matthew chapter 16 verse 18 na itinatayo ng ating kapatid. Sapagkat wala naman siyang patunay doon eh. No? Wala naman siyang ibinigay na patunay kundi yung sinasabi niya panulok na bato si Kristo. Tama naman yun, panulok na bato pero not foundation stone. Iba ang Greek ng foundation stone at cornerstone. Tandaan niyo, cornerstone si Kristo, not foundation stone. Now in the Bible you can read that Jesus is the foundation stone. No, now you can read. Now from the Greek word kephahalion, si Peter as the rock. No, dito sa Greek Bible Dictionary page 498, yung sinasabi ko kanina ay 398, no, yung
sinasabi natin kefa halion, no? Is a bedrock or ito nga yung foundation stone. No, kaya nga diyan sa The Living Bible, no? You are stone, Peter, and I will build my church. Sabi doon, no, sa The Living Bible. You are stone. Oy, sabi niya, ikaw yung bato, Peter. You are stone. Oh, tapos na kaagad. Kasi tumutukoy pala kay Peter eh. You are stone, Peter. The Living Bible Translation. Oh, sabi niya si Constantine daw ang nagtatag ng simbahang Katolika. Mali. No? Ang nagtatag ng simbahan, kapatid. No, ito basahin natin ha. World History. World History basahin natin. World History, page 138. Catholic Church founded by Jesus Christ in year 33 AD in Jerusalem in reference to the Bible in the New Testament, Matthew chapter 16, verse 18. Ayan. So ngayon, ikaw naman, no? Kailan itinatag? Kailan itinatag yung born again? Yung evangelical? Kailan? According sa world history. Tanungin na rin natin yung world history. Kailan kayo sumulpot? Sabi dito, no? Evangelicals or the born again Christians claiming that they are the true Christians is founded by Jacob Arminius. Charles Wesley founded on 1946. No, Information Almanac page 292 and yung World History page 240. So maliwanag kapatid. 1946, 33 AD. Maliwanag. Yung Church of Christ, yun ay katawagan sa Catholic Church because it is a descriptive name. Because the church is owned by Christ. It is not the official name. Ang official name, yung Catholic na sinabi ni St. Ignatius on the 110 AD. So si Constantine nga ang nagtayo. Bakit meron ng Catholic first century pa lang? Then sabi mo si Peter, no? Yung Pope ay single, samantalang yung Peter dito sa Bible nagkaasawa. Si Paul na sabi niya sa 1 Corinthians chapter 7 verse 7 to 8, mabuti pa sa isang lalaki hindi na mag-asawa. So may celibacy. So dito sa Bible, lumalabas dito, pupunit-punitin mo yung Bible kasi kontra-kontra sinasabi, bumabangga. Ito ang pinaka-final, kapatid. Pakinggan mo ulit yung binasa kong scholar. Ito, matindi ito. Kahit anong sabihin mo ngayon, ito, matindi ito. No? Mapapabulaanan ito lahat ng sasabihin mo mamaya. Basahin natin ulit. No? Basahin natin yung sinasabi ng scholar. Dito si Oscar Cullmann sa Papacy and the Catholic. Sabi niya dito, no? The idea of the Reformers, the idea of the Reformers that Jesus is referring to the rock as Peter, who as the foundation of his ecclesia, and the Roman Catholic exegesis is right, and all Protestant attempts to make this interpretation are to be rejected. So lahat ng Protestant interpretation, kagaya ng sayo, dapat i-reject sapagkat ang tunay na exegesis ng talata ay Roman Catholic. Kami ang tama, ay ang mali. Okay, maraming salamat, Brother Mars, sa iyong conclusion. So, dako tayo sa conclusion ni Brother Alexander. Bro Alexander, ready ka na? Ready na, sir. Okay, kung ready ka na, Bro Alexander, tara na, mag-conclude. Okay, sige. Tandaan nyo pansinin niyo yung sinabi niya, ang dami niyang binasang libro. Ang dami niyang mga historical mga libro. Tandaan nyo yung mga libro na yon ay most of them ay infiltrated din ng mga Catholic scholar. So kaya yun ang mga sinusunod nila. Ang sabi ko, ang sinusunod ko lang ay ang Bible. At kumukuha lang ako ng ibang historical view. Tapos inire-refer ko sa Bible. Pero sabi niya, complicated daw ang sinasabi ko. Complicated, isang Bible lang ang ginagamit ko, yung King James Version. At saka tandaan nyo, ang si Peter may asawa, ang Pope bawal daw mag-asawa.
Nung that time, maraming illegitimate child na nagra-running around noon. Pag binasa niyo yung history, hindi niya sinasabi yung history noon. At saka takot ang mga tao sa mga pope noon. Kasi kung titingnan niyo, yung historically, nakadikit ang government sa Catholic Church. That time. Kaya ang powerful sila. Sila ang mga pumapatay ng mga Christians. Itinago lang nila dito sa Amerika. Dahil nung lumabas ang Amerika, meron daw tayong freedom. Pero kung titingnan mo ngayon, nagme-merge ulit sila. So ngayon, yung tradition na sinasabi, ang tradition na sinasabi ko kanina, ang tradition ko ay to pray at saka tawagin ang Father in Heaven in Jesus' name. Pero ang tradition nila is lumuhod sa mga santo na galit ang Diyos. At saka maliwanag na sinabi ng Bible, don't call anybody Father or Holy Father because there is only one Father in heaven. Pero sa kanya, ang example niya, tinatawag nga daw niya yung papa niya na papa, hindi naman daw siya kinikidlat. So, titingnan niyo ang katwiran nila ha. Titingnan niyo yung katwiran nila versus sa katwiran ko. Tandaan niyo, walang panalo dito kundi yung mga nakikinig. Dahil ang Bible ay mayroong kademonyohan at mayroong kabanalan. So, kayo na ang magsabi kung ako yung demonyo, so I'll go to hell. Pero kung siya yung demonyo, he'll go to hell. Vice versa. Kung ako yung mabuti, ako yung pupunta sa langit. Kung siya yung mabuti, siya yung pupunta sa langit. At saka yung mga naniniwala sa kanya. So, kayo ang mag-judge dyan. Sabi niya, yung Katoliko daw, pag hindi ka pumunta, mapupunta ka sa impyerno. Pero ang sabi ng Bible, hindi. Dahil we are sealed with the Holy Spirit. Tapos tinanong niya kung kailan daw nagsimula ang Christians. Sabi niya, bumasa na naman siya ng libro. Historical na naman. Nilaso na naman ng Katoliko. Nagsimula ang Christianity nung resurrect si Jesus Christ at ibinigay niya ang mystery ng Christianity kay Apostle Paul. Bakit ayaw nila kay Apostle Paul? Kasi faith alone. Kasi kay Peter, nung bago pa matuto kay Apostle Paul, faith and works pa yung natututunan niya, yung mga water baptism. At saka sa baptism, hindi ko na itanong Sa kanila, wisik-wisik lang ang baptism. Nakalagay sa catechism nila, wisik-wisik lang. Pero pag tinignan mo sa Bible, total immersion. Kailangan ilubog ka sa tubig. So kung titingnan nyo sa mga nakikinig, itong mga sinasabi niya, history dito, history doon, ang Papa, Holy Father. Sabi ni Jesus, don't call anyone. Sabi ng Papa, wag daw mag-asawa. Sabi ni Peter, sa Bible, may asawa siya, sabi ni Jesus. Sabi ng Papa, sambahin niyo ako. Sabi ni Peter kay Cornelius, wag mo akong sambahin, tao lang din ako. So ang dami. Sabi ni Paul, si Christ ang rock. Tapos ang sinasabi nila, upon this rock, I will build my church. Yun lang ang patunay nila. Wala nang iba. I challenge you. Sigurado sa catechism nyo may makikita kayo. At saka ang sabi niya ay, upon this rock, I will build the Roman Catholic. Sinabi niya yon. Let me just correct you. Upon this rock, I will build my church. Yun ang sabi niya. Hindi Roman Catholic. So, dinagdagan na naman niya yung Bible. So, kung makikita nyo, dinadagdagan nila at tapos ilalagay nila sa history at tapos kukuha sila ng mga scholar tapos sasabihin nila, yun ang turo nila. It's all business, guys. Tingnan nyo, it's all business. You go there, you give money, they're happy. Kagaya ng sinasabi ni Melchor na makaka-debate ko next time. Same debate to, ha? Same questioning. Mag-ready ka na. Pastor Melchor, mag-ready ka na. It's the same thing. Thank you so much. Sana yung mga nakinig may natutunan, ha? King James Version lang ang binasa ko. Siya ang dami niyang binasa. Catechism, yun ang mga doctrines nila na bumunot sila ng mga verses na pwede nilang pakinabangan sa King James Version. Hindi nila kinukuha lahat ng mga aral. Magandang gabi sa inyo lahat. Brother Nash? Hello, Brother Nash? Andyan ka pa ba? Ayun, nandito pa. Sorry. Naputol ako. Yan, maraming salamat. No? Nagiging na Bibatista. Pinasasalamatan ko mga nandito sa room. Si Bro Melchor, si
si Monica, si Admin Cyrus, si Admin Jumong, si Brother Tiskinon, si Miguel, si Jeremy, si Bromo Ship, si Jan, si Admin Baleos, si Rayon, no? At si Admin Ramon, at iba pa, sa mga hindi ko nabanggit, pasensya na ha. Ito po, mag-floating po kami. Baka may gusto kang pasalamatan, Brother Mark. Okay, yun, no? Maraming salamat, unang-una sa ating Panginoong Diyos na siya nagbigay sa atin ng pagkakataong linawin. Hindi lamang isa, kundi napakaraming issue dito sa isang debating ito. No? At pinasasalamatan natin ang buong kawani at mga co-admins natin sa DevCon at sa lahat ng mga nanonood dito po sa ating room at sa ating Facebook Live. Lalong-lalo na sa ating Miss Recorder, yung napakabait at maganda, hindi ko pa nakikita. Kasi Miss Marilyn, no, yung ating Miss DevCon. So, ayun, no, so pinasasalamatan din natin si Brother Alexander. Nawa marami pa tayong debates kasi actually ang dami nakapila ditong topic na binanggit mo nung nakaraan na kayo ngayong debate, no? Marami nakapila. So, ayun, no, gusto ko lang i-promote mga kapatid yung aking programa sa Catholic Faith Defense Philippines tuwing 9:30 po kada bawat linggo. Kasama ko si Brother Jesria, si Brother Hamsky Reyno sa Apollo Sessions. Ayan po ay Catholic Apologetics and Faith and Spirituality ng aming charismatic program doon din sa Catholic Faith Defense Philippines. And lastly, yung aking YouTube channel. So, baybayan niyo po, Brother Denmar Santiago. Ilalabas ko po sa inyong screen kapag sinerch niyo sa inyong YouTube. Subscribe lamang kayo, pindutin mo yung bell button. No, lahat po ng proceed natin sa monitoring ng YouTube natin ay mapupunta sa Tulay ng Kabataan Foundation Incorporated, isang Catholic institution na nangangalaga sa mga kabataan, sa mga batang naliligaw, binibigyan ng tahanan at pinag-aaral. No? And pinasasalamatan ko rin pala, sorry, nakalimutan ko, yung organization namin sa Catholic Faith and Apostolic Movement of the Philippines sa pangunguna ng aming mabait na founder, Brother Bernan Resilas Jr. and sa aming spiritual director na si ayan, yung aming spiritual director, no, medyo mahaba yung kanyang pangalan. So, ayan, so maraming salamat po sa inyong lahat at pagpalain kayo ng ating Panginoon. Okay, maraming salamat, Brother Meyer. So, may gusto bang pasalamatan, Bro Albert? Bigyan kita na isang minuto. Bro Albert, Bro Alexander. Okay, so nagmamadali ako. Gusto ko magpasalamat sa iyo, Brother Nash, sa kay Sister Devcom, Marilyn pala ang pangalan niya. So kung makikita niyo to si Melchor, nagpa-funny face na. Sana ready siya next week. Same question din, pag-aralan mo yon. So, gusto ko magpasalamat sa lahat ng nakikinig ngayon. Tandaan nyo ang binasa ko ay King James only. King James Version. In-interpret ko at saka binigay ko ng application. So kayo na ang mag-judge kung kaninin nyo nakita yung tunay na aral. Yung kayo na ang makikinabang dito Kasi alam ko na yung salvation ko. Alam ko na kung ano ang stand ko. Kaya nga ako nandito para mag-share. At saka wala akong pinopromote na monetary Hindi ko ginagawa ito for money. Ginagawa ko to, in fact, pag may na-collect ako sa trabaho ko, itinutulong ko sa iba. So wala akong monetary fund na inaano dito kasi nakuha ko yung salvation as free. Hindi ako nagpo-promote ng anything like that. So sana huwag niyo akong ma-misinterpret na kagaya ni Melchor, ang pinopromote niyan po yung sikmura niya. So, nandito kasi siya, nagme-make face, kaya sinasabi ko. Kaya tingnan nyo na lang, not to disrespect yung promotion ni Brother Denmar. I respect you. Maganda yung debate natin ngayon. Medyo, syempre may mga pasok tayo na hindi maganda, pero okay lang yon. At maraming salamat sa lahat, sa mga nanood at sa mga nakakita. Makikita nyo kung nasaan ang tamang aral. Till next time, I'll see you guys later at lalabas na ako, okay? Thank you.
Okay. Thank you. Okay, maraming salamat. So, ito po, no, muli ang inyong lingkod na si Brother Nash Benavides, one of the admin ng Debaters Convention. Ang nag-iiwan ng itang paalala, no, mag-iwan tayo. Ngayon, patanong na tayo. Okay po, bago po, Brother Nash, may ipopromote ako mamaya. Sige, go. Okay, sige. So, may po-promote ka ba? Bro Denmar, pinaiyak mo si Wait Alex. po, may ipopromote po ako. So, ayan yung ating DevCon Got Talent. Nakapost na po sa ating Debaters Convention page. Kumuha na po kayo ng inyong susuportahan. 11 contestant po sila. At kung may Instagram po kayo, pakipollow na rin po ang ating Debaters Convention Instagram, pati ang ating YouTube channel at FB page. Yun lang po at maraming salamat po. Okay, maraming salamat. So, ready na tayo for signing off. This is Admin Nash Benavides on Debaters Convention. We're now signing off. Yun, no? Pare, pinaiyak niya si si Alex. Akala ko nga ngayon na yung debate namin eh. Hindi pa pala. Romelchor, alam mo ba? Paiyak Sa yung topic namin, nangyari sa isang daang topic. Ang dami. Kaya mo lang siya. Sundan mo lang, basagin mo ng basagin. Nagkaya ba, alam mo, yung KJD niya, yung KJD niya, dyan ang pagkakwa, habulin yan. Tingnan ko lang kung talagang alam niya yung story ng KJD. Yung simpleng Efra hindi niya alam. Hindi nyo pa inita. Hindi pastor yun. Hindi, nagtaano lang yung self-proclaim lang. Ginagawa ko to, yung Ginagawa sa akin.